kinabuhing hatag mo gisayang ko. Kinpatsyag ko ang kamingaw, sakit sa kapaslawan. Walay mas labaw nga gugmaang makaayo. Sining tanan nga akong inagihan. Kanimo mo balik, O Diyos, kasaymanan kalimtan mo. Higap mo lang makaayo na ako. Kabubuton mo ang matuman kung mamumapatiyan. Handom ning kasing-kasing ko mapuno og handom ka nimo. Sa tuliong mahadlok ko sa mga mahanabo, pagtanaw sa imo kalupay, labat syaga. Ako'y binubuhat sa dang malubak. Pag naliligaw, di mo ako iniwan. Pag-ibig mo ay laging nakalaan. So I'm turning to you, my Lord. Pardon me from all these wrongs. Only your touch can make me whole again. Let your will be done into my life. Let your love sink within. I desire to be with you. Lord, fill my heart's desire of you. Buhay ko'y alay sa'yo, na ang handog mo sa'kin matuman. Walang ibang hiling kundi ang makaubot ka. Di buot maisa ang Panginoon na ang luha. Panginoon, ang tanging hiling. Panginoon, Ika'y makapiling. Sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan ug sa tanan nga maanindot nga mga butang niini. Unsa man ang iyang gihatag nga handumanan aron dili nato makalimtan nga kita adunay magbubuhat. Timailhan nga magpabilin hangtod sa kahangturan. Ato kanang tukion ug tubagon dinhi sa atong tulumanong Let's Pray Pilipinas live in Cebu. Puno sa paglaom nga kabuntagon kanang kaninyo din haan amo mga hinigugma nga mga higala mga kapaglaom og amo kamo ginabi-abi nining atong matag-adlaw nga tulumanon Let's Pray Pilipinas kundiin kamo dili mag-inusara sa pag-ampo. Bisan pa sa mga pagsulay ug mga hagit sa kinabuhi, kita sa gihapon nagpabilin nga malaumon tungod kay ang Dios sa gihapon nagmatinud-anon kanimo ug kanako. Mga kapaglaom niini nga semana nakasinati kita og unos og bagyo og kini nakapasubo kanato apan ang Dios nagsaad nga dili magdugay siya magabalik magakuha kanila nga nahigugma kaniya
ug human sa usa ka libo ka tuig, iyang pagabag-uhon kining karaan nga kalibutan matahom sama sa iyang pagbuhat sa sinugdanan ug kita makabaton og tinud-anay nga kapahulayan. Kanindot nga handuraon mga kapaglaom ni ana nga panahon nga mabag-o na tanan kapaglaom renan, no? Apan na samtang ni ata nagapaabot niini nga yuta ato nga makaplagan ang lain-lain nga mga pamaagi sa ato nga pagkinabuhi o ni makakaplag tag pakigdait, dunay mga pagsulay sa ato nga kinabuhi ug kana nga mga pamaagi mao ang usa sa mga pamagi mao ang pag-ampo nga kita magadangop taliwala nining tanan nga mga problema nga atong giatubang. Yes, tinuod yun na kapaglaom Pastor Lem, no? Mga kapaglaom ang Filipos Kapitulo 4, versikulo 6 nga 7 nag-ingon, dili kamo managkaguol sa bisan unsa, kundili sa tanan pinaagi sa pag-ampo og sa pagpangalyo po nga may pagpasalamat. Ipahibalo ninyo sa Dios ang tanan ninyong mga pangayo og ang pakigdait sa Dios nga labaw sa tanan pagsabot magabantay sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga hunahuna diha kang Hesukristo. Ang sa atong pagpadayon mga kapaglaom, atong ablihan kini ang ato nga programa kabon ni Pastor Lem alang sa pag-ampo. Atong iduko mga kapaglaom atong mga ulo magampo ta. Among dalampanan og Dios nga may gugmaon nining takna sa kabuntagon, dako ang among kalipay ug pagpasalamat nga taliwala sa mga kalisod nga among naagian niini nga semana. Among naagian usab ang mga pagsulay o kaluya og bisan pa balatian sa among nga panglawas apan angay kanamong pasalamatan tungod kay ikaw adunay mas labing maayo nga plano alang sa matag usa kanamo. Ikaw mag-uban niining tulumanon o nga hinaot nga kini mahimong panalangin ngadto sa uban samtang kami maghiusa sa pagdangop diha kanimo sa among mga pag-ampo. Among iuli ang tanan nga himaya og pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among nuluwas. Amen. Amen. Happy Sabbath once again mga kapaglaom. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo sa atong tulumanon. Let's Pray Pilipinas. This is the place where you don't have to pray alone. Nagasibya kita dinhi sa ato ang Hope Channel Central Philippines, studio dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, pinaagi sa TV25 sa inyong mga digital TV boxes ug sa nakalain-lain nga dapit sa ato ang nasod pinaagi sa GSA Channel 37 and of course wherever you are in the world, as long as you are connected to the internet, doon na tayo mga simultaneous broadcast nga ginabuhat naa especially sa ato ang official Facebook page, Let's Pray Pilipinas, ug atong sugdan sa pag-share ang ato ang broadcast, ug doon na man gani mo mga pag-ampo, mga pagpasalamat sa mga nangatubag nga mga pag-ampo, mamahimo na ninyong ipadala din via text message sa mga numero nga nagawa sa inyong mga TV screens. O galing na mo nagtanaw online, mamahimo ninyong i-comment kana din sa comment section. Ato lang kanang butangan sa mga pangalan kung kinsa ang ato ang ipaampo. Sa mugika nagpadala sa inyong mga prayer requests o mga answered prayers. O ibutang nato ang mga detalye kung unsa ang ato ang ipaampo. O galing kini nga mga pag-ampo or mga pagpasalamat dili ninyo ganahan nga atong isibya sa kahanginan, mamahimo lamang nga inyong butangan og word nga confidential aron ato gihapon ng pag-aampuan, of course, but we will pray for you off air. Yes, and mga kapaglaom, in Psalm chapter 18 verse 6 nagaingon ang atong salmista declared, "In my distress I called upon the Lord and cried out to my God. He heard my voice from His temple and my cry came before Him, even to His ear." Karon atong paminawan ang praise report of answered prayers gikan ni kapaglaom Mimi. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Today is another day of celebration as we gather to share the testimonies of God's faithfulness by answering our prayers. Firstly, we have kapaglaom from Ella May and Lauren. Iyang prayer request nga healing and recovery from severe health problem. Ang praise report, naging magaling na po kami at awa po sa kapangyarihan ng Panginoon. Thank you so much po and God bless. Secondly, we have
kapaglaom Jody Beth Aribado, iyang praise report nga praise God for the miraculous sustaining Lanao SDA Church nga very successful ang program in our one-week crusade. Despite sa bagyo this week, praising God jud kay every before 7:30 p.m. ga-start ang program, mubunok jud daw ang ulan pero muhunong ra igsugod, mubalik na pud ulan inig padulong na og igkahuman na jud ang program. So then very open space ra jud pud kaayo ang venue tunga-tunga sa karsada, but miraculous jud kaayo nga ang paagi sa Ginoo. Thank you and God bless us always. And also lastly, I would like to take this opportunity sa safety sa atong tanan sa pagbagyo ni Bagyong Christine nga ni agi nga despite sa challenges na atong again mga kapaglaom gibantayan gyud gyapon ta sa Ginoo. Mga kapaglaom, every answered prayer is a great reminder for us that God hear us. He loves us and ever present in our lives. Whether it a big or small, mga kapaglaom, let us always give all the glory to Him as we reflect on His goodness and power of prayer. This is your kapaglaom Amshel saying, God has always assured us that in Matthew 21 verse 22 says, whatever things you ask in prayer, believe you will receive. Manag-uban na sad kita sunod Sabado to more God's answered prayers. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, guy, that when I ask, He answers. Praise God for that kapaglaom Mimi, and praise the Lord sa inyong mga praise reports usab mga kapaglaom. Mga kapaglaom, si Pastor Pavel Goya sa iyahang libro nga nagauluhan In the Spirit and Power, he wrote there sa page 124 that struck me sa kalain nga nagaingon din ha. The way you win is through prayer. Indeed mga kapaglaom, the way you win through your battles, through your struggles, through your diseases, sa unsa pa na nga mga kasakit, mga kalisod sa kinabuhi mga kapaglaom, it is only through prayer. Basta atong tagaan sa panahon ng atong mga kapaglaom nga they have trusted the Lord and believe that God will surely answer sa ilahang nga mga prayer request because we have a living God. A God mga kapaglaom nga mutubag ug maminaw sa ato ang mga pag-ampo. And we have, first off mga kapaglaom, we have received gikan ni kapaglaom Tatay Litoy alang sa iyahang total recovery gikan sa iyang mga balatian and also sa iyahang dialysis. Kapaglaom ang gikan sa ato ang mga kapaglaom sa Everlasting SDA District alang sa lang successful concert for a cause. And also guidance, spiritual guidance, renewal, and alang sa ilang board examinations ni sa result ni kapaglaom Glenny Will, Jomar, and Jane Lee Calma. Ato silang giampo mga kapaglaom that the Lord also will give them peace while they are waiting for the result. Gikan ni kapaglaom Loretta Coles alang sab sa iyahang balatian. Then lastly, kapaglaom Los Biminda Ganzan alang sab sa iyahang balatian, total recovery and strength ikan sa Ginoo. And for this mga kapaglaom nga akong na-mention, let's ask kapaglaom Renan to offer them prayer. Daghang salamat kapaglaom Mind sa pagbasa sa mga pinadalang prayer request. Mga kapaglaom, there is nothing that God cannot do for us. Busa kini nga mga prayer requests ato kining dadon sa dito sa trono sa grasya sa Ginoo. Let us pray. Our Heavenly Father, daghang salamat Ginoo sa imuhang gihatag nga higayon kung sa diin kami himo sa pag-ampo. And I pray, dear Heavenly Father, nga ikaw magapadayon sa paghikap sa mga kasing-kasing, magagiya sa tagsa-tagsa na mo ka mga panghuna-huna, dear Lord, to always call upon you. Whatever it is that we are going through, may it be struggles, dear Lord, difficulties, nagkalain-lain nga mga balatian. And even in times, dear Lord, that you answer our prayers, I pray that the Holy Spirit will continuously remind us and guide us to kneel and praise you for whatever that you are doing for us. Dear Lord, dunay mga kapaglaom na mo nga nagkalain-lain ang ilahang mga concerns. Dunay mga mutake sa ilahang board exams, dunay mga nagbalatian, dear Heavenly Father. Dunay mga nalipay sa mga successful nga events sa ilahang tagsa-tagsa ka mga iglesia. And we give all the glory to you because of these things. Kay kaning tanan nga mga butang, dear Heavenly Father, you have allowed this to happen for us to grow spiritually and to become closer to you.
Lord, I'd like to especially pray nga ikaw magaandam sa tagsa-tagsa ka mga panghuna-huna, kasing-kasing, and their whole beings, dear Heavenly Father, sa kining mga kapaglaom that I'm about to mention. May you prepare them, dear Heavenly Father, to receive the blessings coming from you and to be ready to follow whatever your will is para sa ilaha. I'd like to especially pray for continuous nga success dinha sa Everlasting SDA Church or SDA District, dear Heavenly Father. They praise you for a successful concert for a cause. And ako nagaampo, dear Heavenly Father, nga kining concert, may it become continuously be a blessing sa mga palibot nila. And kung asa man gani padulong ang ilahang na earn nga mga donations, dear Heavenly Father, may it become more useful sa imuhang buhat. Lord, I also would like to pray for the recovery sa mga kapaglaom nga naa sa balatian, silang kapaglaom Loretta Coles, kapaglaom Luz Minda Ganzan o Tatay Litoy, dear Heavenly Father. Nasayod ka unsa ang ilahang mga struggles karon sa ilahang panglawas. I pray that you will touch them one by one, dear Lord. Visit them and heal them so that when they are healed, they will come back to you and they will praise you for the gift of healing. I also would like to mention kapaglaom Glenny Will, Jomar, o si kapaglaom Jinly Calma, dear Lord. They will be, they're waiting for the board examination results. And I pray nga ikaw magalig-on kanila. Whatever your will is, help them, dear Heavenly Father, to accept it. Yes. Lord, we thank you once again for this privilege that we can pray for one another. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you so much, Kapaglaom Renan. Mga Kapaglaom, we have received another prayer request. Ika ni Kapaglaom Sofia Mila alang sa guidance sa iyahang pagtungha and also mga personal nga mga challenges or problems. Ika ni Kapaglaom Jomer Julian alang sa board examination nga result nga unta makapasar usab siya. And then ika ni Pasita Ubay ag tungod kay siya na-confine sa hospital alang sab gikan usab sa iyahang balatian. Kapag laom freehin kasundo alang sa iyahang financial stability and personal struggles. Kapag laom May Espina alang usab sa iyahang normal nga hemoglobin. So atong iampo mga kapaglaom ang iyahang complete healing usab gikan sa iyahang balatian. For this mga kapaglaom nga akong na-mention, I'd like to ask kapaglaom Pastor Lem to offer them prayer. Si Haring David duna siya ay kasinatian mga kaigsunan sa diha nga miabot ang kahadlok o kabalaka siyang kinabuhi. Apan wa siya nalimot sa pagtawag sa iyang Dios og agalon sa kinabuhi. Nagingon dinhi sa Salmo 27 bersikulo 1 ug 2, si Yuba mao ang akong kahayag ug ang akong kaluwasan. Kinsa man ang akong pagkakahadlukan? Si Yuba mao ang akong kusog sa akong kinabuhi. Kinsa man ang akong kang kinsa man ako malisang sa diha nga nagtigom bato kanako ang mga mamumuhat sa daotan sa pagkaon sa akong unod bisan pa ang akong mga kabatok ug mga kaaway sila manghipangdol og mga pukan. Mao ni siya ang kasinatian ni Haring David sa iya nga pagkinabuhi ug mahimo nato ni nga angkunon nga saad sa Ginoo alang sa matag usa kanato samtang kita magkinabuhi. O karon atong dadon sa mga pag-ampo ang gi-mention ni kapaglaom mine ni ining takna. Akong dapiton kamong tanan sa pagduko alang sa atong mga pag-ampo. Dios nga gamhanan o mahigugmaon sa nga tanan ining takna sa kabuntagon Ginoo, among ginadala diha sa among mga pag-ampo, ang among pagpasalamat, among iuli ang dungog ug himaya tungod kay ikaw ang ayan nga simbahon namo hangtod sa walay katapusan. Sa pinasahi ako nagaampo alang kang kapaglaom Sofia Mila. Hinaot nga ikaw magahatag kaniya og giya sa iyang pagtuon ug hatagi siya og kasulbaran sa iyang personal nga mga hagit sa kinabuhi. Kapaglaom Jomer Julian, ikaw Ginoo magatabang kaniya nga sa iyang inadlaw nga pagkinabuhi magmapaaboton siya nga mapailubon positibo sa resulta sa examination. Panalangini si kapaglaom Pasita Ubay
hinaot nga ikaw magaayo kaniya sa iyang balatian. Si kapaglaom kasundo, hinaot nga imo siyang hatagan o kasulbaran sa iyang panginahanglan sa paninapi o sa personal iya nga mga struggle sa kinabuhi. O si kapaglaom may espina, hinaot nga imo siyang hatagan ug mahing panglawas, malipayon nga pagpuyo kauban sa iyang mga minahal sa kinabuhi. Salamat Ginoo nga ikaw magatubag sa among mga pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Thank you so much, Pastor Lem. Mga kapaglaom, if you just tune in, nini mga taknaa, you're watching Let's Pray Pilipinas. Yes, this is a place where you don't have to pray alone. Busa kamo, welcome, ug ang inyong mga prayer requests and even mga answered prayers. Ato ka ng tabangan sa pag-ampo, pagpasalamat ang Ginoo. And pwede ninyo mga kapaglaom send sa ato ang hotline numbers nasa ubos sa inyo nga screen ng mga prayer request and praise reports, or pwede niyo kanang i-comment sa ato ang streaming this very morning. And alang sa ito nga quote of the day, mga kapaglaom na makita sa Desire of Ages, page 128, paragraph 3, nagaingon din the Sabbath is a memorial of the work of creation. It is a token of the love and power of Christ. So, mga kapaglaom, we will be talking about the Sabbath sa creation, and specifically the first Sabbath kapaglaom rin and kapaglaom pastor. Maybe naga-wonder ta kano sa man nag-start ang Sabbath and kinsa man ang first nga nag-keep niini nga Sabbath, or siguro kini bitaw labi na kita pastor nga kanang sa mo kita to born Adventist pero kanang like ang parents nako both parents are Seventh-day Adventist, so murag makalisod ta di ka nakatungkad ba kinsa man jud ang nagsugod og keep sa Sabbath. Lamang gausahay nga maglingkod-lingkod ra ta. Na take for granted lang, Yes, no? na take for granted na to. So kinsa man gyud mga kapaglaom, we will be tracing this back to the creation process and find the answer about nini. Kano sa man nagsugod, and during creation kapaglaom rin unsa man ang imong ma-share with regards ana? Yes, so in the Bible, mga kapaglaom, diha nato makita ang historical accounts and authenticity sa creation. So, naay mga activities nga nahitabo during the creation, and dinha nato mabasa that it was God who created the universe, and we also learned nga He did the creation, or the Lord created kaning mga butang din sa ato ang kalibutan. And it was mentioned in Genesis that the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, maunay gibuhat sa Ginoo within the 6-day period. Now, He rested on the 7th day. And kining 7th day and the Sabbath day, mga kapaglaom, this was established by God. Aron kini siya, mahimo ni siyang handumana nato about the power of God by creating everything that is in the earth and the sea and everything else. And that it was literally 6 days, and on the 7th day, He hallowed it and made it holy, and diha siya nagpahulay. No? Mauna ang ato ang mabasa nga accounts dinha sa ato ang sa balaang kasulatan. And it was the first man and woman nga gibuhat sa Ginoo as the crowning work of creation. Ang ato ang first parents, sila ni Adam and Eve, they were given dominion over the world. So sila ang magdumala, gibilin sa ilaha aron i-take care ang mga creation sa Ginoo, no? And they were responsible parang kini sila maatiman. And when the world was finished, it was very good. So, maunay gi-declare sa ato ang Ginoo, and we give all the glory to Him tungod ni ana. Yes, na-mention nimo kapaglaom rin ang word nga handumanan, pastor, no? Siguro mga kapaglaom kung naay usa ka special someone nga muhatag dato anang something nga para maingon nga handumanan. Uso man na kay sa high school, pastor, kanang ako ning iyan nimo nga asa ka handumanan, ako ning i-harbor kay para i-harbor kay para handumanan ako ni sa imo sa friendship o mga inana. No, so mga kapaglaom, if usa ka nakahandumanan sa asa ka special someone, ato ginang i-keep. So mo po na ang Sabbath. It's a memorial, as souvenir, mga kapaglaom, kinahanglan nato i-keep. Pastor, unsa atong makuha nga points, key points din hiya sa tuwang Creation Week? Thank you kayo kapaglaom, Main. Kung doon na mo yung Biblia, mga kapaglaom, ang versikulo 1 sa Genesis, kapitulo 1, mao ni siya ang actually ang summary sa the whole chapter of
the whole book of Genesis. That in the beginning, God created the heavens and the earth. Gilalang niya ang langit ug ang yuta, no? Then day 1, day 2, day 3, day 4 hangtod day 7 atong makita ang usa ka kamot, usa ka Dios nga gamhanan nga mo'y naghimo sa tanan. Yes. Pero abi nimo kapag laumayan, kung ato yung tutukan kada usaba, ang day 1 up to day 6 wala na siya controversial. Yeah. Oo. Pero ang mahibong ka, ngano nga ang Accepted sa tanan, ikapito, o mao man gyud ni siya ang controversial nga hangtod karon during creation, hangtod karon mga kapaglaom, murag allergy man gyud kaayong mga tao aning ikapito nga adlaw, no? Og ngano ug unsa gyud naa ni ini, na ug unsa gyud naa ni ining ikapito nga adlaw mga kapaglaom tungod kay niya nang adlaw ang Dios nagpahulay. Yes. Okay? Iyang gipahulayan. Okay? Iyang gipanalanginan, iyang gipahulayan og iyang gibalaan. Mao gyud nakalahi niya anang ikapito nga adlaw mga kapaglaom nga mura ba og sa mao na akong giingon nga from day 1 to day 6 walay question ang mga tao ana. O pero pag abot sa day 7 moingon ang mga tao nga dili lahi man. Yeah. Oo, lahi man. Pero ato nang hisgutan mga kapaglaom sa dili madugay kapaglaomay. Yes, and we've been talking mga kapaglaom about creation. So what did God create for each literal day? Let's recount the creation story after this music. Nagkaisa sa isang hangarin, ang daigdig ay lilikhain ng ating Diyos Ama, ng Espiritong Banal at ni Jesus na bugtong anak. Sa salita niya ay sumilang ang liwanag at ang dilim, ang langit at lupa't mga karagatan, inilatag ang kalawakan. Dahil sa pagmamahal, ang Diyos ay nagalala. Kung kaya't siya'y pupurihin, sa larawan niya ako'y iniulit. Kung kaya't siya'y aking sasamahin, dakila ang aking malalaman. Si Satanas ay may hangaring ang paglikay kanyang sirain. Pinabulaan niya ito ay ilusyon, tayo'y lumitaw sa evolution. Ngunit bawat anyo sa lupa at mga bituin at puntala ay nagaya. Ang Diyos ang may tatag, gamit lamang ang salita niya.
sa loob ng 7 araw, ang lahat ay nadala. Kung kaya siya'y pupurihin, sa larawan niya ako ay iniukit. Kung kaya siya'y aking sasambahin, dakila ang aking manalalang. Kung kaya siya'y pupurihin, sa larawan niya ako ay iniukit. Kung kaya siya'y aking sasambahin, dakila ang aking, dakila ang aking, dakila ang aking manlalala. Dakila ang aking manlalalang mga kapaglaom. Dagang salamat kang kapaglaom Jonah Caliboso sa kanang alawiton. Very fitting sa ato ang discussion mga kapaglaom, and we are talking about creation, the creation week, and specifically the Sabbath mga kapaglaom. So, atong padayunon ang ato ang discussion, what did God create for each literal day? Ato nang i-recount sama sa giingon ni kapaglaom main ganihan, no? Let's recount the creation story. Now, unsay nahitabo on the first day kapaglaom main? Yes, mga kapaglaom, ato nang mabasa ang atong creation sa Genesis. Mga kapaglaom, sugod yun, no? 1 and 2, dito ang Sabbath. And mga kapaglaom, ingon pa din ha, God created light by speaking it into existence. Ang sugod, mga kapaglaom, Pastor Lam and kapaglaom Renan, mga kapaglaom, kahayag. And gitawag kini sa Ginoo nga adlaw, og iyan ning gi-separate usab sa kangit-ngit nga gitawag niya og gabii. Una ang una. Ang ikaduha mga kapaglaom is God spoke and He created the sky and sea. Kaya ito makita nga gwapa kayo nighangad nato nga mintag na diha ang langit. That's the sky mga kapaglaom. And even mga kabataan kapaglaom Renan, kabalo na gyud aning ato ang creation week. But just to kuan lang kanang sa ni review o to refresh mga kapaglaom kayo sa malimtan ba nato ni di ba ni ma-memorize nato, no? So the sky and sea, and also including din ha the firmament and the water of the earth. Then on the third day mga kapaglaom, God spoke again and He gathered the water together to reveal dry land. Nagitawag niya kanaog earth and naming the water sea. And also iyahang gi-command mga kapaglaom nga ang mga katanamanan din haa sa yuta magabear og mga flower, no, mga prutas, mga kahoy din ha. And ikaupat, Pastor Lem, sa man Okay. hantod na sa ikaunom. Ang ikaapat mga kapaglaom nindot kay gibuhat sa Ginoo tungod kay mitungha sa diha nga namulong siya, mitungha ang mga bituon, mitungha ang bulan, ang mga kagahom diha sa langit nga maoy mo-dominate panahon sa kagabion. Makita nato mga kapaglaom diha panahon sa kagabion. No niya, ang nakanindot pagyud kay sa diha nga nakita sa Ginoo, ang Biblia nag-ingon tan-awa kini maayo. Oh, everything was good. Everything was perfect sa mga kapaglaom sa sinugdan. Wala gyoy dana, wala siya'y landong sa sala. Sa diha nga ang Dios naghimo nini ug abi nimo kapaglaom main. Dili manggod ingon tang tungod sa gahom sa Ginoo ba ang namulong lang siya, ilang gisulti unya ang tanan mitungha. Oo. Mabito na nga importante kayo na nga ang gahom sa Ginoo di gyud nato matugkad. Yes. In John 1:1 mga kapaglaom ingon siya, in the beginning was the word, and the word was with God, and that word was God. Sa ato pa, buti pasabot during creation week mga kapaglaom, iyang gipamulong. Kinsa man ang pulong? Ang pulong mao ang Dios nga mao'y naglalang sa langit ug sa yuta. So simple ra kaayo mga kapaglaom, dili angay nato nga libugon ang atong una-una nga kinsa man gyud naghimo ni ana
Unya kining creation week mao ni ang nag-refute mga kapaglaom kana bitawng mga huna-huna sa mga tao nga ang kalibutan gikan sa minilyon ka mga tuig kanang evolution mao ni siya ang mo-refute mga kapaglaom sa evolution theory tungod kay ang gahom sa Ginoo maoy naghimo niining tanan. Now, Yes. during the 5th day unsa may iyang gihimo? Ay iyang gihimo ang mga living creature dito sa tubig. Okay, ang mga langgam nga naglupad-lupad gikan sa pinakagamay hangtod sa pinakadako nga linalang gihimo sa Ginoo. Unya panahon sa ikaunom ka adlaw iyang gihimo ang mga mananap dagko ug gagmay. Unya dunay uban mo ingon kapaglaom rinan nga pastor kano mga dinosaur tinuod na. Oh, di ba? Giapil ba na? Oh, giapil ba na sila nga duna man gyud mga bukog nga kanang gi-recover nga mga remains nila. Tinuod ba na mga kapaglaom tinuod na og sa dili ang the fact nga naa ang ilang mga bukog nga naukayan sa mga kanang mga archaeologist. Ang Biblia nagsulti nga gibuhat sa Dios ang mga mananap ikaunom ka adlaw mga dagko ug mga gagmay. Uni ang nakanindot pa gyud along with that creation mga kapaglaom gilalang sa Dios ang tao. Mao na the crowning act of glory gilalang sa Dios mga kapaglaom giplaster usa sa Dios ang garden sa din kanindot mga kapaglaom sa garden sa din. Unya gilalang sa Dios out of the dust mga kapaglaom ang tao unya gihuypan sa gininhawas kinabuhi then ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Yes. Nindot kaayo ang paglalang sa Dios pinaagi sa mga pulong and mga kapaglaom dunay duha ka mga institutions nga gibuhat ang Dios during creation week. The first one, the first marriage, and that is holy. O holy institution that was done by God in the Garden of Eden. Nga siya mismo maoy nagperform ni anang kaminyoon sa babae ug lalaki ni Adan ug ni Eva didto sa Garden sa Eden. And ang ikaduha nga institusyon nga balaan mga kapaglaom nga atong batnan ni siya gikan sa creation hangtod na sa walay katapusan ang institution of the day of rest, the seventh day, Sabbath, mga kapaglaom. Importante kayo na siya, nga ato na siyang hinumduman. In fact, sa diha nga nag-irog ang mga panahon, nag-irog ang pagkadautan, naglambo ang pagkamakasasala, ang Dios nagpahinumdum sa iyang mga katauhan, remember the Sabbath day to keep it holy. Ngano man, nganong duna may giingon ang Dios nga remember, tungod kay from creation, from the beginning, and up to eternity, kining adlaw nga ipapahulay, adlaw nga ikapito, mga kapaglaom, bantayan kini sa iyang mga katawan. Kapaglaom rin nan. Yes, that's right. Kay kita manggod mga kapaglaom no, prone ta sa limot. Mo nang gibutang ginadinha sa ikaupat nga sugo nga remember. Gitagaan gyud na siya og emphasis no kapaglaom mind. Yes, and sa ato ang nabalaan mga kapaglaom, especially itong mabasa sa Genesis chapter 2 verse 2, dunay tulo ka mga butang nga gibuhat ang Ginoo kapaglaom Pastor Lem and kapaglaom Renan during sa Sabbath. Unsa yang gibuhat mga kapaglaom? And on the seventh day God ended His work which He had done, and first He rested on the seventh day from all His work which He had done. Sa ikaduhag, then God blessed the seventh day, and ang ikatulo He sanctified it, because in it He rested from all His work which God had created and made. Mga kapaglaom, ang Sabbath is gi-practice sad sa Ginoo, no? Sugod siya ang ato ang first example. Siya ang nag-keep sa Sabbath first. He rested gikan sa iya mga buluhaton sa ikaunom ka adlaw, and so is us. Mao po na ang raghimo niya nga example alang sa matag usa ka nato, that we should rest from all our work, labors, burdens throughout the 6 days, and on the seventh day we should rest, because God has blessed the Sabbath day and God has sanctified the Sabbath day, holy as it is, mga kapaglaom, aron nga kita mapahinumduman in remembrance, yes, in remembrance sa ato sa atong panghuna-huna ug sa atong kasing-kasing, that God has created us and God has given us this time to commemorate with Him and His goodness. Tinood na kapaglaom mahin. Ang adlaw nga ipapahulay mga kapaglaom, ang adlaw nga ikapito, mao ni siyang handumanan sa paglalang sa Ginoo sa langit ug sa yuta. Meaning,
kung kita mo pahulay ni anang pito nga adlaw, atong gi-recognize ang Ginoo nga siya gamhanan. Yes. Siya mao ay nagdalang sa langit ug sa yuta. Unya ni anang adlaw atong ipahinungod ug atong mahinumduman kung unsa ang pagkamaayo sa Ginoo sa matag usa ka nato nga naghatag kanato og usa ka adlaw sa tibuok semana aron mga makapamahulay ta gikan sa atong trabaho. Yes. Unya pahulay ta sa atong problema. Unya kanang naay gamay nga panahon nga matulog ta, okay? Aron nga mabago ang atong kusog pero kung tibuok adlaw wara bay lain Literal ra ba gyud nga rest? wara ba gyud lain mga kapaglaom nga pinakanindot gyud nga ikatulog tibuok semana kanang adlaw nga ikapito. Believe me, okay? Tapulan kita mulihok. Yes. Unya pero laing adlaw gani Abdi mo adto kayo. ta sa atong appointment 30 minutes before to anata. Sa church gani. Pero sa simbahan gani on time. Yes, on time na siya mga exactly. kapaglaom. So, ang kanang adlaw nga ipapahulay handumanan na sa pagdalang sa Ginoo o sa paglalang sa langit ug sa yuta ug sa taon niya. Ang lain pa gyud nga point kapaglaom rinan. Ang adlaw nga ipapahulay mao kini ang timaan sa mga katawhan sa Ginoo. Ezekiel chapter 20 verse 12 nga ang adlaw ipapahulay mahimo kining timaan, mahimo kining ilhanan. Sa ato pa sukad sa una karon og hangtod sa walay katapusan kini siya mahimong ilhanan sa mga katawhan sa Ginoo. Ang adlaw nga ipapahulay. Unsa man ning adlaw nga ipapahulay? Okay? Ato lang ning tungod kay wa na mo gyud tay daghan gyud nga panahon bitaw kapaglaomayn. Alang sa guidance sa ato mga kapaglaom nga nagtan-aw all over Metro Cebu area, all over Philippines mga kapaglaom. Kining adlaw nga ipapahulay, adlaw nga ikapito, mao ni siya ang adlaw nga Sabado, ikapito nga adlaw. Wa nay lain sa tibuok semana. Bisan unsaon nato og tuis mga kapaglaom. Matud pa sa usa ka kanang leader sa simbahan, you may read the book or the Bible from Genesis to Revelation. You cannot find any single line authorizing the sanctity of any other day except Saturday. Sabado ra gyud mga kapaglaom ang adlaw nga ipapahulay nga iya sa Ginoo. Nga nianang adlaw ang atong hunahuna, ang atong kusog, ang atong pagbati, iya lang masentro ngadto sa Ginoo. Pero all over the past centuries mga kapaglaom dunay pagsulay. Gisulayan kapag laumayn nga ang adlaw nga Sabado mailisan og laing adlaw. In honor sa pagkabanhaw ni Ginisos, dili na tinuod mga kapaglaom kay matod pa you cannot find any single line authorizing the sanctification of any day except Saturday. Kana kung giilaman nga adlaw sa pagkabanhaw, pwede nato na siya nga ilhon nga adlaw sa pagkabanhaw apan ang adlaw nga ipapahulay ug adlaw nga ikapito lahi gyud na siya adlaw nga ipapahulay alang sa mga katawan sa Ginoo from eternity to eternity kapaglaomay. Yes. So hinaot mga kapaglaom nga daghan mo nakutlo nga mga pagtulunan from our discussion. Just one last point before ta mo balik sa ato ang mga prayer request mga kapaglaom. Now, some people would ask, pagkamatay ba sa Ginoo and sa pagkabanhaw niya, ni-exist pa ba ang Sabbath? And naa ang tubag din ha sa Hebrews 4:9-10, niingon diha, there remains therefore a rest for the people of God. For he who has entered his rest has himself also ceased from his works as God did from his. Our Creator sanctified and made the Sabbath holy, iya pud gi-observe. Busa Yes. kita dili pud unta ta mapakya sa pag-observe sa Sabbath. Amen. So let's go to our prayer request mga kapaglaom. Sa ato ang mga nadawatan nga mga text messages, dunay gikan ni kapaglaom Ching Kosep. Let's pray for spiritual guidance and siyang maayong panglawas. Also ni kapaglaom Lovelyn Parate, ato pong i-appeal ang iyahang balatian. Doon na siya mga balatian karon atong i-appeal sa pag-ampo. And doon na po yung mga balatian gibati si kapaglaom Suset Waniwan. And doon na yung mga panginahanglan. So ato siyang i-appeal sa pag-ampo. Now also, let's pray for kapaglaom Mary Ann Hamito.
para sa iyahang sister-in-law. Wala man na-mention ang iyahang pangalan, but let's pray sa kaayuhan sa iyahang panglawas. For this batch, akong ihatag ang panahon kang kapaglaom mind. Thank you so much for reading Kapaglaom, Renan. Mga kapaglaom, si Pastor Pavel Goyo once again, sa akong paborito nga writer, mga kapaglaom sa iyahang Libre the Spirit and Power, reminds us sa page 125. Ingon pa niya, when you pray small prayers, you get small answers. So, if you want big answers, you need to pray big prayers. Let's not limit mga kapaglaom sa ato ang limitless God. Shall we pray? Dear Father God in heaven, Lord, thank you so much again for the Sabbath. Thank you that you have once again reminded us, dear Lord, that we have to rest because the Sabbath day is a day nga ikaw amo ang mahimamat and a day nga among ispend sa imuha all throughout the rest of this day, dear Lord, to worship you, to commemorate sa imuhang kamaayo alang sa amua, and how you have even created us, created the things nga nasa mo ang palibot just for us, and how you have clothed the nature with a beauty, dear Lord, just also for us, and that signifies your love for us. Thank you so much, Father God, for the Sabbath wherein makahimo kami to once again come sa imuhang nga mga tiilan, sinners as we are and unworthy as we are, but yet we know that you will receive us, dear Lord, just as we are, if we will just humble ourselves before thee and declare to thee, Father God, sa amo ang mga unworthiness. Father in heaven, may it be that this prayer would become a sweet incense sa king harian sa kalangitan. And ang mga kapaglaom who have this hope, dear Father in heaven, na you will answer them, you will visit them, you will relieve them, Lord, from their pain that ilangan nabatian throughout months na siguro, weeks pa, or buwan siguro, years na. But Lord, we are still hopeful that they will have the complete healing and restoration sa ilahang mga balatian, especially for mga kapaglaom I would like to mention. Si kapaglaom Shing Kosep, kapaglaom Lovelyn Parate, kapaglaom Susette Waniwan, ug si kapaglaom Eliza Cruz, and lastly, ang sister-in-law ni kapaglaom Mary Ann Hamito. Father God, we know that you're the restorer of health because from the very beginning, ikaw man ang nag-create namo, and kabalo ka, just as maski gani gamay lang nga deviation from the normal functions sa mga body, and kabalo ka how to fix it, dear Lord. Doctors, nurses, uban pa nga mga medical professions, walay igo nga gahom mo katakos niini sa ilahang kaugalingon without your aid. And I pray that you will be with them sa imong gina-assign nga mga physicians or mga medical professionals for each of their cases, dear Father in heaven, that they may be healed, dear Lord, completely. And may they never forget, dear Lord, to praise you and come to you again once they become healed, dear Father God. And may they will always proclaim the good deeds, the good that ilahangan na receive sa imuha. And that people also, dear Lord, will be encouraged and will know that you are a living God and will know that you are a loving and a powerful God. Thank you, Lord, for everything and for hearing us. This I pray in the loving name of Jesus. Amen. Amen. Daghang salamat kapaglaom main. Doon na pa tayo mga dungag nga prayer request nga nakuha nato gikan sa ato ang live broadcast. Gikan ni kapaglaom Divine Ruby Duyungan, atong iampo ang iyahang pamilya and sa tanan po niya nga mga balatian. And of course, iyang gipaapil sa pag-ampong iyahang silingan ni nga si kapaglaom Elsa, doon na po siya balatian karon. And si kapaglaom Melu Sigera Noval nagpadala og prayer request, nag-comment nga atong iapil sa pag-ampo ang iyahang complete recovery and ang kaayuhan pod sa iyahang mga balatian. Now let's also pray sa iyahang brother-in-law nga si Teodoro Bilieza nga dunay balatian karon and dunay umalabot nga bypass surgery inig kasunod nga bulan, so atong iapil kana sa mga pag-ampo nato. Gikan ni kapaglaom Esterlita Sampan, let's pray nga maayo and ang iyahang father o iyahang mother and iyahang igsuon pod, no, iyahang brother. And gikan sa ato ang kapaglaom Nicole Wagwag, ato ang apil sa pag-ampong iyahang igagaw nga si kapaglaom Jennifer Ramirez. Let's pray for comfort and healing and spiritual guidance para sa iyaha.
Now, si Kapaglaom Linda Bana nag-comment pod og prayer for restoration, ta good health, renewal sa kusog, para sa iyahang pag-umangkon nga si Sheila Rose Bana nga naa sa Balay Tambalanan. Now, let's also pray sa ugangan ni Kapaglaom Bong Declines nga si Arsenia Lim Narciso nga mabalik na unta ang iyahang kusog. And also, doon na tayo nakuha nga prayer request kika ni Kapaglaom Emmy Grace. Ingon siya nga magpaampo para sa iyahang anak nga si Nino for complete recovery and spiritual as well as physical healing. Ako, sa kaninga, tak na akong tagaag panahon si Kapaglaom Pastor Lem. Matthew chapter 19 verse 26, mga kapaglaom nag-ingon diri sa tao, dili kini mahimo apan sa Dios ang tanan mahimo. Mao ni ang maayong balita og ang saad sa Ginoo alang sa matag usa ka nato nga ang tanan nato nga mga problema, balatian o bisan unsa nga mga hagit sa kinabuhi madaog og mahimo nato ang tanan tungod kay ang Dios mag-uban sa matag usa ka nato, magampo ta. Ginoo namo nga dalampanan nining takna sa kabuntagon, kami nagaduol kanimo uban Ginoo ang among hangyo nga ikaw unas tanan magadawat kanamo nga pinasaylo kun diin kami nakapasubo kanimo sa pulong, sa buhat ug sa unahuna aron walay bisan gamay nga babag ang among mga pag-ampo diha nga mudangat sa imong trono sa grasya. Ginoo nining taknaas ka buntagon akong ginaampo sa pinasahi si Kapaglaom Elsa nga doon na siya balatian, si Kapaglaom Teodor Villesa nga naapod sa pag-antos gikan sa iyang balatian, si Kapaglaom Esterlita Sampan, hinaot ikaw magauban kaniya, kauban siya mga ginikanan, ang iyang mga igsuon nga naapod sa balatian, ikaw magpakamayo kanila. Si Kapaglaom Jennifer Ramirez, lipaya siya o Diyos ug ayuha siya sa iyang sakit, dili lang sa panglawas kundi diha usab sa espiritu. Si Kapaglaom Rose Bana nga naa gihapon sa ospital, imo siyang ubanan ug imong ayuhon siya pinaagi sa mga tambal ug pag-atiman sa mga doctors ug mga nurses, hatagi sila kaalam ug kahibalo. Ug si Kapaglaom Arsenia Narciso nga mahibalik ang iyang kusog bisan sa iyang pangidaron apan ang imong gahom ug ang kaluoy magasustinto kaniya. Panalangin usab si Kapaglaom Nino nga anak ni Kapaglaom Emmy Grace nga hinaot nga siya anaa sa maayong panglawas ug espirituhanon, maayong espirituhanon nga kahimtang. Kini silang tanan o Dios nanginahanglan sa imong kaluoy ug grasya nining orasa. Duawa ug tanduga sila ang ilang kinabuhi diha sa espiritu ug sa panglawas nga kini magmayo. Ang tanan among gipangayo pinagi sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Lem, for that prayer. Of course, thank you so much, Pastor Kapaglaom Renan. Mga Kapaglaom, we are also thankful and it's our privilege to pray for you and to pray with you. And also, amo ang ihangyo usab sa inyo ha. Let's encourage one another and become a conduit of blessings through prayer alang sa to ang mga miyembro sa panimalay and also alang sa to mga kahigalaan nga naa sa ato ang palibot until Jesus comes. To end, mga Kapaglaom, among ikabilin kaninyo ang beautiful reminder that the Sabbath is God's memorial of the work of creation and thus a sign of God's power and His love. Let us also remember, mga Kapaglaom, that the Sabbath was not for Israel merely, but for the world. It had been made known to man in Eden, and like the other precepts of the Decalogue, it is of imperishable obligation. Mga Kapaglaom, ato ning timan-an nga mismo gani si Hesus sa diha nga nagministeryo siya, nag-ingon siya diha sa balasahon ni San Mateo nga wala siya mianhi aron sa pagwala sa adlawng ipapahulay og sa pagsupak sa kabubuton og balaod sa Dios apan mianhi siya alang sa pagtuman. So long as the heavens and the earth endure, the Sabbath will continue as a sign of God's power. And when Eden shall bloom on earth again,
God's holy rest day will be honored by all beneath the sun. Yes, and happy Sabbath mga kapaglaom wherever you are, and may it be mga kapaglaom that we will enjoy. We will enjoy resting with the Lord throughout the Sabbath day. Atong hinumduman that we are not just resting alone, but God rested with us. The Sabbath brings us into communion with the Creator. This has been your kapaglaom mind saying, the Lord is good, He is a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. Yes, and mga kapaglaong, the Sabbath is God's perpetual memorial of His creative power. Now, hinaot nga atong i-enjoy ang atong Sabbath rest nga gihatag sa ato sa Ginoo, and that let's also remember to give all the glory back to Him for giving us the Sabbath. How can you imagine, a world without the Sabbath, mga kapaglaom, unsa na lay mahitabo sa atoa. So let's not forget that. May we all have a happy Sabbath. This has been Kapaglaom Renan inviting you to cast your burden in the Lord, and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Mga kapaglaom, sugod ugma sa gabi, dunay pagtuon nato niini nga topiko kauban si Pastor Joel Barlizo, ang atong pinalangga nga presidente sa Central Philippine Union Conference, and this will be online live ni mga kapaglaom starting 7 o'clock in the evening up to 8:30 in the evening. Atong tunan ang mabulokon nga mga topiko kauban niya, ug dunay mga manindot nga mga alawiton, ug duna po'y mga pahalipay nga atong ipanghatag mga kapaglaom. While the Sabbath calls to mind the lost peace of Eden, it tells of peace restored through the Savior. This has been your kapaglaong Pastor Lemuel Lauron saying, let's pray without ceasing. Kami inyong mga kaabag sa pag-inampuay dinhilang sa Let's pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.